Let's get the latest from headquarters of the ICI in Taguig City. We have Mobile Journal, Arles de los Santos, joining us now from the ground. Arles. Magandang umaga, Angela at Diego. Ngayon nga ay nagpapatuloy ang Asset Recovery Meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang iba't ibang mga sangay ng pamahalaan kagaya na lamang ng DOJ, AMLAC, PCC, maging ang DOJ, pati ang DPWH, LTO at Marina para nga masiguro ang magiging smooth na proseso sa restitution na iginiit ni ICI Chairperson Reyes at sinabi nga na hindi sapata ang hustisya at dapat mabawi ang mga ari-arian ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood control scandal ng pamahalaan dahil imbis daw sana na ang mga pera at ang pondo ng bayan ay magamit sa pagpapatayo ng mga ospital at mga paaralan, nagamit lamang daw ito sa ilan ng mga nagamit lamang daw ito ng ilang mga individual gaya na lamang ng mga luxury vehicles at ang paglalaro sa casino. Okay, so kailan ba natin malalaman ulit yung next batch of recommendations from ICI to the Ombudsman? Sa susunod na 2 linggo, Angela, sa pinakahuling press conference ng ICI, maging sa pag-upo nito ni Special Advisor ng ICI na si Rodolfo Azurin, ay makaaasa nga yung case build-up na isinasagawa ng ICI kaugnayan na rin sa mga isinagawang pagdinig ng komisyon kasama ang iba't ibang mga resource person na kung hindi tayo nagkakamali sa bilang natin ay nasa mga 16 na mga personalidad na ang dalawa doon, ang mag-asawang Sara at Curly Discaya nga ay nagpahayag na hindi na sila makikipagtulungan sa ICI. I remember last week through DPWH Secretary Vince Dizon, they confirmed na 400 plus out of 8,000 flood control projects are ghost. Ngayon ba may dagdag na dun sa numero na yon? Sa ngayon, Angela, ay wala pa na idadagdag doon sa numero na iyon. Pero patuloy daw na sisilipin pa ng ICI at ng DPWH ang iba pa na mga proyekto ng pamahalaan. Bukod pa dyan, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam itong si Secretary Vince Dizon para nga tanungin. Dahil matatandaan natin na nabanggit ni Ombudsman Boying Remulla na lumaki at dumami ang proyekto ng mag-asawang Discaya nang magsimula itong makipag-venture sa CLTG na nauugnay nga sa mga kapamilya umano ni Senator Bongo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa kanilang mga titignan at ang iba pa na mga proyekto para masiguro nga na walang naging anomalya sa anumang mga proyekto na ito. Well, I guess regarding the Discaya, so we won't be expecting them anytime soon again to be appearing dyan sa ICI office because of what happened yesterday, Arles. Maybe not anytime soon, Angela, pero kasi kung matatandaan natin, ang mandato ng ICI ay silipin ang mga infrastructure projects ng pamahalaan sa nakaraan na 10 taon. Na mahigit 10 taon na itong mga Discaya sa industriya bilang mga kontratista at maging nga ang kanilang siyam na mga kumpanya ay may mga alegasyon na nagkaroon ng bid rigging kung saan sila rin ang magkakalaban at isa rin yan sa mga sisilipin ng Philippine Competition Commission kung nagkaroon nga ba ito. Posible nga ba ang pangyayari na ito at ano ang mga parusa na maaari rito bukod sa pagkaka-blacklist sa mga kumpanya na ito. Arles, how about yung mga ibang players dito sa nag-testify sa Blue Ribbon Committee na ngayon ay patuloy pa rin nag-testify dyan sa ICI? Ano magiging recommendation ng ICI body as a whole na hindi lang individually? Kahapon, Diego, sa panayam ni ICI Executive Director Brian Keith Osaka, patuloy ang kanilang pagsilip sa iba't iba pang mga affidavit at mga testimonya ng mga resource persons na inimbitahan ng komisyon at maaaring ito pagka napagtipon-tipon at napagtagpi-tagpi na ito ay tsaka lamang sila magkakaroon ng tsansa na irekomenda sa Ombudsman kung ano-ano nga ba ang mga kaso na pwedeng isampa sa mga ito. Pero sa ngayon, ang nailabas pa lamang nila ay ang freeze order sa ilang mga bank accounts ng mga individual na kasangkot dito sa flood control scandal, maging ang Immigration Lookout Bulletin Order. Arles, sinawin ko lang, so yung recommendations ng ICI, ididiretso sa Ombudsman or pati sa DOJ? Ayan ay magpupunta muna sa Ombudsman, Diego, and then yung mga public officials na sangkot dito ay kakasuhan sa Sandigan Bayan. Pero kinumpirma naman ni Acting DOJ OIC na si Vida na
patuloy din ang kanilang pag-iimbestiga dito kung saan nga nabanggit nila na itong mga diskaya ay medyo matipid sa kanilang mga sagot, hindi pa daw ito nagte-tell all, kaya medyo siguro masasabi natin na nauubos na rin ang pasensya ng DOJ dito sa mag-asawa na ito, bukod pa sa kanilang pag-atras bilang sa pagtulong sa investigasyon na isinasagawa ng ICI. So maaari sa susunod na linggo o sa dalawa pang mga linggo ay makaaasa tayo na magsasampa na rin ng iba pang kaso itong DOJ. So mukhang Arles, ang magiging takbo nito, instead of maging part of the case build-up, yung mga diskaya or witness, magiging co-accused na sila with other big players. Tama, Diego. Kasi kung matatandaan nyo, kagabi ay pinahayag ni Ombudsman Miko Clavano na misguided daw itong mga diskaya. At kung nais nga nila na talagang makatulong o makabawas din sa kanilang iniisip siguro, dahil sa kanilang pagkakasangkot dito sa flood control scandal, gobyerno lamang daw ang kanilang maaaring makipagtulungan para mas mapabilis itong proseso na ito. Pero malaking katanungan kung ano na nga ba ang susunod na mangyayari dito sa mga diskaya at kung hahantong nga lang ba ito sa pagkaso sa kanila. Matanong ko na lang din, Arles, sa'yo, kung nandoon pa rin naman sa Senate yung mag-asawa na diskaya and other persons involved, like sila Bryce Hernandez. Tama, Angela, pero hindi yung mag-asawang diskaya. Itong si Pacifico Curly pa lamang yung nananatiling nakadetain pa din sa Senado, kung saan nagre-request nga sila na palayain na ito para siguro dahil matagal-tagal na rin, ilang linggo na rin siyang nakahold doon. Gayon din, nananatili sa Senate custody itong sina Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Alright, thank you, Mobile Journal Arles de los Santos, reporting live from Taguig City.